time natin. So, let's start. So, ay, please settle down na po. So, for our first item po, let's pray po. For our second prayer item po. For our third prayer item po. And for our last prayer item po. Let us pray po. Lord Heavenly Father, Lord, papasalamat kami sa maganda na umaga na binigay mo sa amin para kami ay mapagpuri, mabigay namin ng oras sa inyo, Lord, upang kay sambahin at magbigay puri sa pagkakanta, Lord. Lord,
Pinapanalangin ko po yung ongoing war between Israel and Iran, Lord. May you be upon them, Lord, at magkaroon ng tigil sa lahat ng kaganapan, Lord, para matigilan na, Lord, yung mga mga families, yung mga tao, Lord, na nadadami sa war na ito, Lord. And maybe there no death. And pinapanalangin ko rin po, Lord, yung mga naapektuhan ng fire, Lord, sa Barangay Pinyahan, Lord. May your spirit be upon them, Lord. Bigyan mo sila ng hope na kanilang kailanganin, Lord, upang maabangon sa kanilang buhay, Lord. And papasalamat kami, Lord, dahil binigyan mo kami ng another 10th year, Lord, simbahan to. Maraming salamat dahil patuloy mo kami binibigyan ng provision, Lord. Patuloy mo binibless ang simbahan nito at lahat ng mga members na pumapaloob dito, Lord. And sa amin nalalapit ni year-ender, Lord, para sa mga youth na amin nakuha sa aming campus, Lord. Naway makasama namin sila sa itong nararating na year-ender, Lord. And I pray sa mga leaders, Lord, na magpa-plan, gagawa ng mga event, Lord, naway ikaw ang maging sentro, lahat ng ginagawa nila, Lord. Bigyan mo sila ng wisdom, bigyan mo sila ng laas sa kanilang gagawin, Lord. And pinapanalangin ko sa umagang ito, Lord, naway i-cleanse niyo po kami sa lahat ng mga bagay na hindi ka lugad-lugad sa iyo, Lord. Naway patawarin mo kami sa mga kasalanan namin against sa iyo, Lord. And naway sa mensaheng maririnig namin, Lord, sa umaga ito, Lord, i-ready niyo po ang aming puso't isipan sa aming maririnig na mensahe na magagaling kay Pastor Jero, Lord. Lord, ipinapanalangin ko po yung praise and worship na tutugtog at ililid yung mga tao ng simbahan ngayon, Lord, na tanggalin niyo po yung pride between us, Lord. Palalam sa amin, Lord, na tumatayo kami dito upang sambahin ka. Ilid yung mga people, Lord, upang papurihan ka. And hindi ito para sa amin, Lord, para sa ikaaganda ng imahe namin sa ibang tao, Lord. And I pray for Pastor Jero, Lord, sa kanyang preaching, Lord, naway upasaan niya, Lord, yung Espiritu niyo po, Lord, sa mensahe na nais mo pong iparating sa amin sa umagang ito, Lord. And I pray na sa matututunan namin today, naway maisabuhin namin ito, Lord, at naway itong mensahe ito ay ma-apply namin sa buhay namin upang mapurihan ka at ipakita na ikaw ay tunay na namuhay sa amin, Lord. Minsan po, Lord, ay nagpapasalamat kami sa kabutihan mo sa buhay namin, sa blessing na binibigay mo sa amin bawat araw, Lord. Sa amid sa mga challenges ng buhay, Lord, ay nandyan ka. And kaya namin iput yung trust namin sa inyo, Lord. For you have done great things, and you will continue to do great things, Lord. And yun lamang po, Lord, ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
drag along all your sorrows. There's no need for you to hide away. In the dawn, there you will find me. If you want this secret all of your heart, in the deep, there in the silence, I will whisper secrets to your heart. Whoa, 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 Good morning, Impact Church. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ngayong araw na to, tayo po ay magsitayo. And as we worship the Lord, as we come to Him, we ask that the Lord will move in this place, move in our hearts. And as we come to worship Him, let's ask the Lord to clean us from our sins, from the selfish desires that we have. We come to you, Lord, bowing down, kneeling before you, Lord, asking you to give us clean hands, Lord, and to purify our hearts, Father. And we declare that you are our God. May you be glorified, Lord. We bow our hearts, we bend on knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Say, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. And say, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be. Oh God, let us be a generation that sees your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sees your face. Oh God of Jacob. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not
lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. This amazing grace breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. Let me stand. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, and I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Say, who brings our chaos back into order? Who makes the orphans and son and daughters? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. We say, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, and I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Say, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered. Let's shout it out, say, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Yeah, this is amazing grace. Amen. This is unfailing love. And you would take my place,
done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Have done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You freed every captive, break every chain. Oh, God, you have done great. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name makes it high. Oh God, you have done great. Oh hero of heaven, oh hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive, break every chain. Oh God, you have done great. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, my Savior, your name makes it high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Hey! We praise you, Father. We honor you. We glorify your name, Lord. And may we build our lives upon you, Lord, our rock, our salvation, our master, our firm foundation. Truly, Lord, you are worthy of every praise, every song, every breath that comes out of our lungs, Lord. It's to praise you, to lift your name up. Worthy of every song you could ever sing. Worthy of every praise you could ever bring. Worthy of every breath. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, we say Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Live for you. We say, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You're worthy, Lord, worthy of every song we could ever sing. Amen.
lives upon you, Lord. So hear us from heaven. Hear us from heaven, Lord. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with the water. Lead me to go the holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with the water. Lead me in love to those around me. I will build your love, a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. We will not be shaken, Lord. Oh, for your rock, our firm foundation, Lord. To you be all the glory, all the honor, worthy of every praise, every song, every breath, every heart, every mind. Our Master, our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakaupo na po tayo. Hello, Mike. Wow, indeed. It's tayo ay pinagpala ngayong umagang ito na maparito dito sa bahay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam nyo kanina, ini-enjoy ko lang yung inyong pag-awit, no? Yung pag-express natin ng worship at pag-adore kay God. Sabi ko, kung ako nga na nakakarinig, hindi naman ako yung inaawitan nyo, di ba, si Lord. Pero ako ay natutuwa at ako ay napagpapala. How much more si Lord, no? Na naririnig niya tayo, na sinasamba siya, itinataas ang kanyang pangalan sa umagang ito. Yan. Good morning, Impact Church!
Baka hindi nyo pa nakikita yung mga nasa katabi nyo. Pwede nyong lingunin yung nasa kaliwa at kanan ninyo. Ayan, at mag-say hi. Hi. Ayan. And speaking of that, kung merong hindi familiar na mukha, malamang bisita natin yan. Kaya gusto nating i-welcome ang lahat ng ating bisita sa umagang ito. Unang-una na si Flor Delisa Fortes. Ayan. Welcome to Impact Church. Si John James. Andito rin si John James. Ayun si John James. Si Gian Alvarado. Gian. Si Kate Nicole. Si Patricia. Ayan si Patricia. At yan, syempre, andito rin si Jacob Alcantara. Welcome sa ating simbahan. Sana next Sunday ay makita namin kayong muli. Yan. And syempre, ngayong linggo ay merong magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa March 10, magse-celebrate ng kanyang kaarawan. Ayan, ang isa sa ating mga brave and beautiful na ate dito sa church, si Ate Danatan, sa March 10. At sa March 11, mamaya po tayo papalakpak, okay? I-greet muna natin lahat ng mag-birthday ngayong week. Yan. Sa March 11 naman ay si Micaela Balasbas. Sa March 13, yan, si J.M. Reyes. At kasabay niyang magba-birthday si Mary Jane Roquinho. And sa March 14 naman po ay si Patricia Hope Austria. Ayan! Palakpak na po tayo! Happy birthday sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Patuloy nating pinapasalamatan ang Panginoon sa mga ministries na ating ginagawa sa pamamagitan po ng tulong at pagpapalakas sa atin ni Lord, no? Ayan, unang-una na po dyan yung patuloy nating puso notebook session sa ating mga campuses. Yan po ay ang Camp General Emilio Aguinaldo High School. Meron din po tayong puso notebook session sa CP Garcia or Carlos P. Garcia High School. Sa Juan Sumulong High School, Quirino High School, Ramon Magsaysay, Cubao High School. And syempre, nagpapasalamat din tayo dahil nagkakaroon tayo ng opportunity na i-meet yung mga estudyanteng ito through small group. Okay, nagkakaroon tayo ng small group sa CP Garcia High School, Juan Sumulong High School at Quirino High School. And syempre, kahapon din po ay nagpapatuloy ang ating sports ministry sa basketball. Yan naman po ay ang ating ISBL. Nagkaroon ng game ang ating midget division. And kahapon, may mga iilan, actually marami po sa atin ang nagpunta sa ating Metro Manila District Family Day. Pumalakpak ang lahat ng nakasali. O yun. Grabe, no? Hindi ko nakuha yung count kung ilan tayo, pero sabi nila, Kogyo pa lang, 75 na daw ang umattend. Ilan tayo lahat? 105 lahat ang umattend. Yan, grabe, no? Daming umattend, okay? And syempre kahapon ay nagpatuloy din po ang ating Malasakit Ministry. So kahit may family day, hindi dapat ma-stop ang ating Malasakit Ministry. Ayan, makikita natin yung picture ng ating San Juan Center. Project 2-3, kung saan ginanap ang family day, andun din sila para naman sa ating Malasakit Ministry. And sa P. Tuason Center, yan naman po ang kanilang picture. And syempre, pagkatapos ng Malasakit, ay ang ating mga DBS small group. Yan. Kahapon yan ang P. Tuason Center and nung Friday naman ay ang San Juan Center. Yan. Patuloy din po nating ini-encourage. Yung alam niyo po yung ating simbahan, ini-encourage po ang bawat isa, lalong-lalo na yung may mga maliliit na anak, dalhin niyo po sila dito sa simbahan. Habang bata pa, dapat yan yung training natin sa kanila. At patuloy ko pong i-appreciate yung mga nagdadala ng kanilang maliliit na anak at
nire-request, ina-appreciate po namin kayo, pero nire-request din po namin kayo na kapag kayo ay may daladalang maliit na bata, ang overflow room po natin ay nakalaan din po para sa inyo. Yan, para hindi po pag umiyak, hindi na natin kailangan lumabas, okay na. Doon na po tayo sa overflow. So nire-request po namin yung may maliliit na bata na doon po tayo sa overflow magpunta. Ayan, eto na. Ano-ano ang ating mga upcoming events? Siyempre, alam ko, marami tayong lahat dito dahil excited tayo para sa ating right hand of fellowship. Gagawin natin yan after lunch. Ito po yung mga nag-attend ng, ano nga ang tawag doon? Membership class. Ito yung mga nag-attend ng membership class. I-acknowledge po natin, i-recognize po natin sila, yung ating mga bagong members. Yan. Kaya tayo ay magkakaroon ng right hand of fellowship. Pagkatapos po yan ng lunch, huwag po kayong uuwi kaagad. Okay? At mamaya din po, 2 p.m. ay ang ating ushering training. So kung kayo po ay nag-iisip na maging part nito pero hindi nyo po alam kung paano ito gawin, ayan, meron po tayong chance mamaya na matuto. At kailangan po umattend tayo para tayo po ay matuto. Free po ito sa lahat. Kung kayo man po ay young people, kayo ay nanay, tatay, lahat po ay pwedeng sumali sa ministry na ito. Kaya mamaya po ang training. Attend po tayong lahat. Okay? At para naman po sa ating campus ministry, ang ating campus year-ender party ay sa Friday na, March 13. Yan po ay 2:30 hanggang 5 ng hapon. So lahat ng mga youth dito sa church at yung mga students natin sa ating mga campuses, yan po, magjo-join po sila dito sa ating year-ender. And syempre, pagkatas ng year-ender, same day eh. Sa Friday din po ay ang ating uplift worship night. Ito naman po ay magsisimula ng 7 p.m. At ito, meron pong seminar. Ang title po niya ay Anthropology for Everyday Witness. Yan. Ang nakaka-nosebleed. Wag po tayo mag-alala. Kasi para po yan sa mga pastor at ating mga MCC na ating mga leaders. So a-attend po sila. Yan po ay gaganapin dito sa ating simbahan sa March 14. Saturday po yan, 9 a.m. hanggang 12 noon. Yan po ang ating mga announcement. And this morning, we will also worship our Lord through the giving of our tithes and offering. Sabi po sa Luke 6:38, "Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over." So, Impact Church family, iniimbitahan ko po ang bawat isa, i-honor po natin ang Panginoon sa pagbabalik sa Kanya ng para po sa Kanya. Kaya tara po, ibigay na po natin ang ating tithes and offering. In the dawn, there you will find me. If you only seek with all of your heart. In the deep, there in the silence, I will whisper secrets to your heart. Whoa.
Magandang araw. Handa na ba tayong makinig sa salita ng Panginoon? Don't let yourselves be distracted. Yung mga Facebook, maya na yan, ha? Marami tayong oras dyan. Facebook, video, lahat, ha? So ngayon, ang focus muna natin ay salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. And dapat gusto nating marinig, gusto nating matanggap yung salita ng Panginoon para meron tayong lakas para sa isang buong linggo. Amen? Amen. So, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Pangunahan mo kami. And may your Holy Spirit, Lord, work mightily in us today. We pray na basagin mo, Panginoong Diyos, lahat ng mga distractions namin today. Lord, we humble ourselves before you. We want to hear clearly from you. And we want to be transformed and renewed, Panginoong Diyos. Kaya gabayan mo kami, ang iyong salita, Panginoong Diyos, ang tumimo sa aming lahat. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen. Ang title ng aking sermon this morning is, Why Choose God? Bakit mo kailangang piliin ang Diyos? Marami ka namang options dyan sa labas. No? Marami kang pwedeng gawin. Pero, bakit mo pipiliin ang Diyos? And our scripture for this morning ay makita natin sa Lamentations. Let's read together. Ready, go. Because of the Lord's never fail. Praise the Lord. Naniniwala ba kayo na God is faithful? Ang Diyos ay matapat, hindi siya nagbabago. Totoo ang kanyang mga pangako. Totoo ang kanyang katangian. Siya ay mapagmahal. Siya ay matuwid, banal, patas, at iba pa. Ang ibig sabihin, maasahan natin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Tama po ba? Kaya nga kumakanta pa tayo ng mga hymn, katulad ng Great is Thy Faithfulness. O ng makabagong kanta na sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Di ba? O, huwag nyo nang tapusin. Tapos na yung praise and worship. Pero kung tapat nga ang Panginoon, ang tanong ay ganito, bakit paminsan tayo pa rin ay lubos na nag-aalala para sa bukas? Bakit parang paminsan tayo ay nagdududa kung may gagawin ba talaga ang Panginoon sa sitwasyon ng buhay natin? Kung tapat ang Panginoon, bakit parang paminsan nararamdaman natin na tayo ay talunan sa buhay? At parang ang mga hamon ng buhay ay sunod-sunod at parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Ito po ay mahirap na katanungan, kaya nga tahimik kayo. Na humingi ng isang honest na kasagutan. So let us be honest with ourselves today. Minsan ba dumarating po tayo sa punto na nag-aalala tayo para sa bukas, para sa bayarin,
para sa tuition fee, para sa renta, Meralco, Maynilad, at iba pa. Minsan tayo ay nagdududa kasi parang napaka-imposible nang may mangyaring pagbabago sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin at sa pamilya natin. Minsan ba parang talunan ang pakiramdam natin kasi hindi na magbabago ang sitwasyon at parang wala ng pag-asa at desperado na tayong gumawa ng desisyon na hindi naghihintay ng go signal ng Panginoon. Nangyayari din po ba sa inyo yan? Dahil po ang totoo, kapag meron ng mahirap na sitwasyon o pangyayari sa buhay natin, sinusubok na nito ang katapatan natin sa ating Panginoon. Ganito po yung sitwasyon nung author ng Lamentations. Ito po yung kanyang nararanasan sa panahon na ito nung isinulat niya ang mga salitang binasa natin. Ngunit portion lang yan. Actually, yung binasa natin, yan yung magandang portion. Pero pag binasa mo yung buong chapter 3, yan po ay puno ng pagdurusa. Yan po ay lament. It's crying out loud in agony because of his situation. This poem is a heartfelt cry of the pain and the sorrow that the author is feeling at the very moment. Bakit? Because at this time, 6th century BC, nung isinulat ang salitang ito, Babylon, yan po yung modern day Iraq ngayon. Babylon, which is a powerful nation back then, in-invade nila ang Israel. Tinalo nila ang Israel at pinabagsak nila ang Jerusalem, ang sentro ng Israel. Ang templo has fallen. The walls were broken. It was on fire. It seems like all hopes are gone and God seemed to be silent. Ayaw mong malagay sa isang sitwasyon na parang wala na ang lahat. Parang hindi mo na kayang bumangon. Sino ba sa atin dito ang nasunugan na? Hindi ng kilay, Nasunugan ng bahay. Sabi nga nila, di bali ng manakawan, wag lang. May special guest po tayo. Sino? Ay, okay. Di bali ng manakawan dahil hindi niya mananakaw ang lahat. Subukan niyang buhatin yung rep nyo. Ha? Pero kapag nasunugan ka, ubos lahat ng ipon mo. Diba? At ang tanong mo, bakit, Lord? Kung nagsumikap ka, ang sabi mo, talagang ibibigay ko yung best mo ko, nagnegosyo ka, ngunit hindi nag-prosper at nabaon ka pa sa utang. Anong tanong? Bakit, Lord? Kung nagkasakit ka bigla at hindi mo alam ano ang pwedeng mangyari sa iyo, ang tanong mo, bakit, Lord? This poem was intentionally written by the author
para maintindihan ng mga magbabasa nito kung gaano kahirap yung sitwasyon na pwede tayong mailagay sa buhay natin. Ngunit makikita natin sa mga naisulat na kahit gaano kahirap yung sitwasyon, meron tayong dahilan upang hindi sumuko. Dahil ang sinasabi sa kanyang salita, because the Lord's great love, we are not consumed. Hindi tayo mauubos, mawawala. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. At isinulat to ng author ng Lamentations, hindi lang para ma-remember nila yung part of history, pero para ma-encourage sila para in times na mangyari ulit ang sitwasyon kung saan down na down sila, kanila itong itcha-chant or kakantahin. Kasi isa po itong poem or even a song na pwede nilang kantahin at sabihin in their time of worship. Kaya nga po, very memorable ang phrases na ito dahil ini-introduce nito sa mga tao kung ano ang nature ng Diyos. Anong klaseng Diyos meron tayo? How we perceive who God is and know Him throughout generations. Kasi napatunayan na ng mga tao bago pa tayo kung gaano kabuti, gaano katapat at makapangyarihan ang ating Diyos. Kailangan lang natin mapaalalahanan kasi minsan sa takot natin, sa kaba natin, sa pag-alala natin, nakakalimutan na natin kung sino nga ba ang Diyos sa buhay natin. Nagfo-focus na tayo sa problema, sa anong pwedeng mangyari. Yung mga mata natin, nakatingin lang dun sa worst things that can happen to us, but we don't look on God who has proven Himself time and time again. Dahil ang Diyos natin ay may role sa buhay natin, even in our suffering. Ang chapter 3 po ay isang classic lament katulad ng Psalms, and it begins with a painful, heartfelt statement that horrors the author. At kung babasahin mo doon yung unang mga verses, ang sabi doon, I have been overcome by darkness, there is pain, there is broken bones, there's desolation, and there is hopelessness. At makikita nyo naman yung sitwasyon ng kanilang kinalalagyan. Jerusalem has fallen, it has lost its identity, its strength, and its life. Zion, the temple in the middle of the city of Jerusalem, was believed to be the dwelling place of God. Now it was destroyed, and they have lost everything. Ikaw ba? Naranasan mo na ba na parang wala na ang lahat sa iyo? Parang nauubos na ang pag-asa mo. Lalo na sa taas ng krudo at gasolina. Nung aming DBS last Friday, nakwento ni Peter sa kanyang testimony. Isa po siyang, andyan siya, jeepney driver. Jeepney driver. At sabi niya,
paano kaya ako, magbabiyahe ako ang taas-taas ng crudo, tapos yung pamasahe, ganun pa din. Parang lugi ka pa. Tapos sabi niya, paminsan, pag may sumakay na may discount, 10 piso lang ibinabayad, imbis na 11. Tapos sabi niya, hindi ko na sinisingil yung piso, kasi minsan nakikipagtalo pa. Baka kasi ulyanin na din, akala 10 pesos lang, 11 po. Some of us even has lost hope in our country. Parang ano yata, wala nang pag-asa tong gobyerno na to. At yung iba nagde-decide na mag-a-abroad na lang ako. I will take my talents. Wow. I will take my talents overseas. And work abroad. Wala sa Pilipinas ang hinahanap kong pag-angat sa buhay. Kaya nga nung nagkaroon ng meme dati, Japan, Japan. Sagot sa kahirapan. Pero ngayon po, huwag po kayong magpunta sa Middle East at mag-OFW. Medyo magulo. Sa panahon na nararamdaman natin ang ganitong mga bagay, ang tanong, saan tayo kakapit? Kasi merong kasabihan, kapag nagigipit sa Bombay, kumakapit. In the English Standard Version, ang translation ng ating verse na binasa ay, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Hindi ko makakalimutan ang kantang ito because this is the song na tinuro sa akin ng aking mga magulang. There were times in the morning na kami magbe-breakfast. Ang prayer namin itong kantang to. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Walang palakpakan. Nag-concert. That song ministers to me even to this day. It's a song. Walang ginawa yung mga magulang ko. Kinanta lang namin yon ng mornings. But it's a very powerful message sa buhay ko. Na araw-araw, sapat ang pagmamahal, ang grasya at ang awa ng Panginoon sa aking buhay. So here in the passage, I would like to share to you 3 things that we can know about God and trust Him in times that we are down and troubled. Katulad ng author natin. So, the first thing is this. God's love is unbreakable. Pwede nyo sabihin sabay-sabay. Ready, go. God's love is unbreakable. Sabi nga, di ba? Steadfast love of the Lord never ceases. It's unbreakable. It never changes. It's always present. It is available for us. And it is never broken. The good deeds of the Lord will never be cut off. Hindi mawawala ang pagmamahal niya sa atin. Naniniwala po ba kayong hindi mawawala ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Yes.
Talaga, pastor? Talaga ba? Oh, parang humina na kayo. Mawawala ba yung pagmamahal ng Diyos sa atin kapag may mga pangyayari o wala? Okay, ganito. For example, talaga, pastor, paano kung tinalikuran ko na si Lord? Mahal pa rin ba niya ako? Paano kung nakagawa na ako ng mga mali? O yung mga karumal-dumal na gawain? Paano kung mag-backslide na ako kay Lord? Give up ko na yung faith. Naisip pa natin yun. Ano mangyayari? Pag tinalikuran natin si Lord, give up natin yung faith natin. Mahal pa rin kaya niya tayo? Ano sagot? Yes. Bakit? Galing nyo lang mag-yes, ha? Oo, mahal pa rin tayo ng Panginoon at hindi magbabago ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Alam nyo ba kung ano yung nagbabago? Tanungin mo yung katabi mo. Ano yung nagbabago? Okay, stop. Ang nagbabago ay hindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang nagbabago ay yung pagmamahal natin sa Kanya. Yun ang malungkot. Diba? Pero ang katunayan, kahit anong sitwasyon mo sa buhay, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Tayo ang nagbabago, tayo ang nagre-reject ng pagmamahal niya, tayo ang lumalayo. Kaya hindi natin ma-experience yung kabuuan ng pagmamahal ng Panginoon. At ayaw naman nating dumating doon sa sitwasyon na kapag may nangyari sa buhay natin, parang gusto na nating lumayo sa Panginoon. Pero isa lang ang eksplanasyon kung bakit may mga Kristiyano na natagpuan na nila si God, yung pagmamahal ng Panginoon, pero nawawala sila sa pananampalataya. Kasi ang sagot doon, nawawala yung kanilang tiwala at pagmamahal sa Panginoon. Pero ang pagmamahal ng Panginoon, hindi nawawala, hindi nababawasan, hindi tumitigil. Pero siyempre, baka isipin nyo, kahit anong gawin ko, pastor, love pa rin pala ako ni God eh. Hello? Telepon? Okay. Basagin ko lang po yung ideya na yon. Oo, mahal tayo ng Panginoon. Pero pag gumawa tayo ng mga mali, hindi tayo exempted sa consequences ng mga maling ginagawa natin. Kaya wag natin sisihin si Lord. Lord, bakit ba ganitong hirap ng buhay? Nakahiga ka lang maghapon eh. Hirap ba? Ang hirap nga daw maging tambay. Binibilang mo lahat ng dumadaan. Tapos pinupuna mo lahat ng nangasuot ng mga nagdadaan. Tapos pag nagutom ka, kakain ka, magsiesta ka pa. Hirap ng buhay, di ba? In times when we don't feel the mighty hand of God, when we are deaf to His voice, and He seems to be silent, like Israel, once when their city was burned to the ground, parang nafe-feel nila they were abandoned by God. They don't feel God's love. And when those things happen, and sometimes you think, oh nga no,
Pag napunta ka sa isang mahirap na sitwasyon, parang feeling mo hindi ka na mahal ng Panginoon, parang hindi ka naririnig ng Panginoong Diyos, parang hindi sumasagot ang Diyos, hindi ako pinakikinggan ni Lord. Parang kahapon, maraming nabunot at nanalo sa family day, ikaw hindi. At ang sabi mo, hindi ako mahal ni Lord. Hindi ako nabunot sa raffle. Hindi ako nakapasa sa school na gusto ko. Hindi ako magkaanak. Hindi mabago yung sitwasyon ng buhay ko. Sobrang hirap pa din. Hindi ako mahal ni Lord. Mga sitwasyon kung saan feel natin na silent si God. Anong dapat daw natin gawin? Remember this. His love for you and me will never stop. He still loves you the way you are. And things may not go your way. Kasi tayong mga tao, parang gusto natin, ito yung dapat mangyari, Lord, ha? Ha? Sumunod ka sa akin, Lord. Ito yung dapat, ito yung gusto kong mangyari. By 25, dapat may asawa na ako. Ha? By 30, dapat 10 na anak ko. Hirap yata yun, ha? 4 triplets yata yun. Ha? Dapat may bahay na ako, dapat ganito, dapat ganyan. Ang problema, tayo yung nagdidikta ng buhay natin eh. At gusto natin sumabay si Lord. Kapag hindi nakasabay si Lord, kasalanan ni Lord. Hindi tayo mahal ni Lord. Hindi natin dapat pagdudahan ang plano at pagmamahal ng Panginoon. People stray away from God because in those times, what happens to them is that they doubt God. May gagawin pa kaya si Lord? Tagal ko nang pinagpipray ito. Ayaw pa rin, wala pa din. Hindi ko na yata kayang pagtiwalaan si Lord. They don't believe that God will work anymore. They are not patient dun sa timeline ng Panginoon, and they give the chance to the enemy to fill their minds with false things and accusations para bumitaw tayo sa ating katapatan sa Panginoon. And alam naman natin throughout history and even in the Old Testament, kapag hindi sila sumabay at naghintay sa timeline ni Lord at inunahan nila ang Panginoong Diyos, disaster. May isang story ng isang Christian missionary noong October 1950. Ang pangalan niya ay si Geoffrey. Siya ay nasa Tibet kasama ang Tibetan Army. Dahil kaibigan niya ang isang general. Sila ay nilabanan ng mga komunista at sila ay naaresto. Siya ay interpreter nung general at that time. At dahil siya ay nahuli, he was interrogated for 10 months. At yung interrogation niya, yung pinapaamin siya, hindi po yun yung tinatanong lang siya at nakangiti siya. Para siyang si Tinding na binuhusan ng tubig hanggang sa umamin. Kinuryente, sinaktan, pinagdusa. For 10 months in solitary confinement, meaning mag-isa lang siya dun sa kulungan na madilim. He was imprisoned alongside Chinese prisoners and was forced to endure a Marxist education. At ang tanging pag-asa ni Geoffrey ay ang Panginoon. When the tempest, he wrote, when the tempest, yung tempest po, yan yung kino-compare sa violent storm. When the tempest had passed, natapos yung bagyo ng buhay. The mighty rock beneath my feet, sabi niya, ang matibay na bato sa ilalim ko ay nandoon pa din.
dahil I can say with all my heart that Jesus Christ is my Lord and my Savior. His love will never let me go. His love will never let me go. His love will never let me go. In times na nahihirapan na tayo, hindi natin alam kung ano ang gagawin sa buhay natin. Isang phrase ang alalahanin nyo, God's love will never let us go. Hindi tayo bibitawan ng pagmamahal ng Panginoon. After that, si Geoffrey ay dinala sa trial sa highest court ng Southeast China. At dahil dito siya ay ginamot. At 1953, after 3 years, he was expelled from China, escorted to Hong Kong. Walang passport, walang pera, hindi niya kilala ang kahit sino. Pero nakasalubong niyo sa border ang isang kapwa missionary, kababata, at ito ang tumulong sa kanya. When life seems there is no hope, God's plan is always perfect. Wait for Him. So in application of our truth number 1, when we said that God's love is unbreakable. Dahil unbreakable ang love ni God, we should always put our hope in God. In Lamentations chapter 3, in the next verses, ang sabi doon, the Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Tatandaan po natin yan. Second is this, God's mercies are ever new. Basahin natin ulit. God's mercies are ever new. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam niyo po ba na ang salitang mercy sa Biblia, in its original language, Hebrew, ay natatranslate din at kinukumpara sa womb. Alam niyo yung womb dun sa mga nanay na nagdadalang tao. Okay? May mga tatay din pero walang laman yun, ha? Pero yung mga nanay na nagdadalang tao, meron talaga. And yung comparison nito at description, ganito daw natin pwedeng ihalintulad yung mercy ni God. Anong ibig sabihin nito? Na yung mother's womb, whereas God's unique love is like a mother to the child na kanyang dinadala. Connected sila sa bawat isa. The fetus is connected to the mom and they share life together. And the mom gives her life to the child, carrying it for 9 months until it is given birth so that it can live independently on its own. Ang isang mabuti na ina daw ay kahit na ang nanay ay nararamdaman niya ang sakit ng katawan niya dahil sa kanyang dinadala, gumigising pa rin siya. Dala-dala ang kanyang anak. Kahit na siya ay napapagod, sumasakit ang katawan, nasi-stress, minsan nahihilo, minsan hindi niya na gusto ang itsura ng katawan niya. Ang sabi nga ni Pastor Ruther, yung mga matatanda, alam na alam kapag buntis. Ano yung anak mo, lalaki o babae? Ang sabi, maitim ang batok, lalaki yan. Maitim ang kilikili, lalaki. Ay, hindi ka masyadong tumaba, babae yan. Lahat ng sakripisyo ng isang ina ay gagawin niya para sa kanyang anak. And she will choose every day to bring her child into existence. Every day pipiliin niya.
And in the same way, ang Diyos araw-araw dinadala at ibinibigay ang kanyang awa, ang kanyang mercy sa atin. Kaya ang tanong, bakit ba natin kailangan ng mercy ni God every day? Ang tanong nga ni Becca sa akin, bakit dun sa point mo, plural yung mercies? Ang sabi ko, sa buhay Kristiyano natin, ilang beses ba tayo nagkakamali at nagkakasala sa isang araw? Ilang beses ba tayo nagkukulang sa Diyos? Ilang beses ba tayo nagkukulang sa ating kapwa? And let us remember that every action entails a certain product, and if it's goodness, maganda, it pleases God, pero kung it is against the Lord, it is sin against Him. Ang ibig sabihin nito, yung ating experiential na sanctification, yung paglilinis at pagtutuwid sa atin ng Panginoong Diyos, it continues to refine us, those who are obedient to Him. At madami pa din tayong nagagawang mali laban sa Panginoon, di ba? Kaya nga araw-araw, kailangan natin ng hindi lang mercy, mercies of God. Yung hindi nga lang tayo nakinig sa nagsisermon na pastor. Hindi na masaya si Lord doon. O, nakikinig na kayong lahat ngayon. Yung nanlimbak lang tayo ng ibang tao. Malalim ba yung paglilimbak? Ano ba yung limbak sa ano ngayon? Bashing, no? Basher. Yung lang babash ka lang ng iba, hindi na tama yun. Kaya kailangan natin ng mercies ni Lord every single day because every sin, lahat ng kasalanan deserves to be punished, but because merciful si Lord, yung bagay na deserve mo as punishment, hindi na niya pababayarin sa'yo kasi siya na ang tumubos. Kasi po, ang pagkakaiba ng grace at mercy, yung grace, hindi mo deserve pero binigay sa'yo. Yung mercy, dahil ginawa mo at may mali ka, deserve mo na paparusahan, pero hindi ibinigay sa'yo. May isang piloto in the World War II, tama-tama, may gera ngayon, na lumilipad kasama ang kanyang co-pilot at pagtingin niya dun sa kanyang sa labas ng cockpit, nakita niya yung isa pang eroplano. Akala niya namamalikmata lang siya kasi akala niya nakatakas na siya. Ngunit siya pala ay nasusundan at nasa saktong radar at target nung kalaban. At dahil puspusan yung laban, sira na ang kanyang mga armas, may tama na ang kanyang eroplano. Wala na siyang laban para umupensa. Siya ay tatakbo na lang. Pero nakatutok na yung kalaban sa kanya. Ang sabi niya, ito na yata ang aking katapusan. Ang pilotong ito ay si Gray German. Messerschmitt. Hindi ko mabasa yung pangalan eh. Messerschmitt. At nakatutok na sa kanya yung kalaban para pasabugin ang kanyang eroplano. Ngunit, isang kamanghamanghang pangyayari ang nangyari. Hindi siya pinatay. Nakita nung kanyang kalaban na wala na siyang kakayanan. Kaya, hinayaan ng kanyang kalaban na siya ay
makababa at ma-imprison na lamang hanggang sa matapos ang gera. Pagkatapos ng gera, nagkita silang muli. At nagkwento at sabi, alam ko, deserve mong mamatay dahil kalaban ka namin. Ngunit nung nakita ko na wala ka ng laban at hindi na patas ang laban natin, hinayaan kitang mabuhay. Mercy was given to him. And they became good friends after the war. Bahala na kayo magbasa ng pangalan niya. In application, if God's mercies are ever new, always return to God in humility and reverence. Ang sabi sa Lamentations chapter 3 verse 40, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Oo, merciful si Lord, pero yung mga ginagawa natin sa araw-araw na kamalian sa Kanya, i-examine mo naman, bakit mo nagawa? Hiningi mo nga ng tawad, pero bakit mo nagawa? Posible ba na hindi mo na siya magawa muli? Yung parehong pagkakamali, parehong kasalanan? Ano ang kailangan kong gawin para hindi ko na magawa ang parehong kamalian o kasalanan na yan? Sabi ng author, examine your ways and test them. At anong kailangan mong gawin? Return to the Lord. Bumalik ka sa mercy ng Panginoon. Kahapon, merong sitwasyon sa pila ng ice cream. Nakaka-relate yung mga nag-family day. May isang sumingit. Ang sabi nung isang leader natin, ma'am, sumingit po kayo. Huwag po kayong sumingit. Ang sabi niya, hindi, kanina pa ako dito. Sabi ng leader, nakita ko po kayo, kakapilan nyo lang. Ang sabi niya, hindi, Christian tayo, hindi natin gagawin yan. Ang sabi ni leader, ma'am, wag po natin gamitin yung pagka-Christian at relihiyon natin para gumawa ng palusot. Ang sabi niya sa akin, Pastor, tama ba sinabi ko? Sabi ko, tama po. Ngunit ang makikita natin dito yung karakter ng ating leader, he was testing himself. He was reflecting and examining himself. Tama ba yung pag-deal ko dun sa person na yon? Dahil kahit na mali siya, kahit na ginamit niya ang kanyang Christian card, privilege, tama na ina-analyze natin, tama ba yung naging behavior ko din? Because we need to continually grow in the Lord. Hindi excuse yung merciful si God every day. Ang kailangan ng Panginoon sa atin, natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, matuto ka na sa pagkakamali mo. Behave. Okay. At huli, God's faithfulness is so great. Basa. God's faithfulness is so great. Okay. Lahat magbasa. Ang hindi magbasa, pangit. Joke lang. They are new every morning. Great is
your faithfulness. Pag ginamit natin yung great, yan na yung pinakamataas. Great nga eh. Di ba? Umpisa kasi yan sa good, better, best. Yung may naisip ko eh. No? Pero yung great, wala nang tatalo. So, ibig sabihin nito, yung katapatan ng Panginoon sa atin, walang tatalo dyan. Talagang matindi yan. We cannot fathom in our infinite minds how faithful God is. So, paano natin mapapatunayan to? Mapapatunayan natin to sa buhay ng mga anak ng Diyos noon. Bakit? Kasi yung mga anak ng Diyos noon, they were even disobedient to God, but still, God reached out His hand to them. Kahit na sobrang tigas ng ulo nila, inabot pa rin sila ng Panginoon. Ganyan katapat si Lord. Di ba nga, may story din ng prodigal son? Kinuha niya yung kanyang yaman, umalis, nagpakasarap, at nung naubos na yung pera, nag-amoy baboy. Kasi nandun na siya sa baboyan. Tapos, may lakas ng loob bumalik sa bahay nila. Kung ikaw yung magulang, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Walang hiya ka. Huh? Ang kapal ng mukha mo, bumalik pa dito. Buhay pa ako, kinuha mo na yung yaman ko. Tapos babalik ka dito. Ganon yung normal na reaksyon. Diba? Pero, makikita natin na yung ama, tinanggap niya, niyakap niya yung anak, binigyan pa niya ng party, pag-welcome sa kanya pabalik. Even if how disobedient the people of God is, He still loves them and He is still faithful to them. Even in the time of Abraham, Isaac, and Jacob, kung saan yung mighty covenant ni Lord ay binigay sa kanila, may special love si God sa kanila. Kahit na sila ay may magkakamali sa Panginoon, tuloy pa rin ang kanyang covenant love sa kanila. Pero patuloy na pinrove ni God na hindi lang ang bansang Israel ang kanyang mahal, ngunit mahal niya ang sangkatauhan, lahat ng tao. Nung kanyang ibinigay si Jesus, for every single person, Christ died. For God so loved the world, lahat ng tao. Pinakita niya yung kanyang lubos na pagmamahal. Gaano siya ka-faithful? Nung tayo'y makasalanan pa, while we were yet sinners, Christ died for us. Imbis na tayo ay mapunta sa judgment, Christ gave us redemption in order for us to have a new life, to be rescued and saved from eternal punishment. Ginawa ito ng Panginoon na walang hinihingi sa ating kapalit. He freely gave it to us. And the cost is the life of His Son, Jesus Christ, who died on the cross of Calvary. Alam ba natin kung gaano kahirap yon? Sobrang hirap. He needed to sacrifice His Son.
para sa mga makasalanang tao. Madali lang sanang mag-reward sa mga taong mabait, tama? Pero sa taong masama at pasaway, bibigyan mo ba ng reward? Hindi. Baka mauna ka pang batukan yung taong yun. Ba? But God, imagine this. While we were yet sinners, He died for us. And it's the greatest love that the world could ever know. Kaya mali po yung kanta ni Whitney Houston. That the greatest love daw is learning to love yourself. Mali yan. Pero pag kinanta nyo, dapat alam nyo, yung kantang the greatest love, yan. Yung gusto ko kay Jait, ready talagang kumanta palagi. The greatest love that the world has ever known should be when Jesus Christ died for us sinners so that we may have eternal life. We were undeserving human beings who sinned against God, but He paid for everything that we owe. At dahil dyan, we can gather together and celebrate and worship God. Alam niyo kung bakit? Because God has paid for everything, past, present, and future sins. That's why our salvation is secure and can never be taken away from us. This is why we celebrate this kind of love that God has given to us today. Pwede tayong lumapit sa Panginoon, pwede tayong sumamba sa Kanya, pwede tayong mag-worship sa Kanya dahil ang pagpapatawad at paglilinis niya sa atin ay palaging nariyan. We, in our ways and nature as human beings, we all fall short of the glory, but God made a way so that even if we fail, we come short of His glory, it will be the love of Christ that will be sufficient and enough for all of us. That is why nothing can compare to God's love and faithfulness. May isang bata na nakatayo sa isang tindahan ng sapatos. Siya ay nakapaa at luma, gutay-gutay ang kanyang damit. Pero pogi. Lumapit ang sales lady, lumabas at tinignan ang sabi, kaibigan, anong tinitignan mo dyan sa salamin? Ang sabi ng bata, humihiling po ako sa Diyos na bigyan ako ng isang pares ng sapatos. Kahit hindi Nike, okay lang. Dinala ng sales lady. Hinawakan ang kamay at pinapasok siya sa tindahan. Tinawag ang isang assistant at sabi, kumuha ka ng medyas, 1 dosena, at kumuha ka ng isang pares ng sapatos. Pagkatapos noon, sila ay pumunta sa likod, kumuha siya ng isang balde ng tubig, hinugasan ng paa ng batang ito at ng kamay, pinunasan ng tuwalya, at pagkatapos ay inayos siya. Pagkatapos nito, nilagyan niya ng medyas ang paa ng bata at ng sapatos. At sinabi, anak, palagay ko, mas komportable ka na ngayon at hindi ka na lalamigin sa labas dahil meron ka ng medyas at bagong sapatos.
Tuwang-tuwa ang bata. Kinamayan siya, niyakap, at halos maluha ang batang ito. Ang sabi niya, kayo po ba ang asawa ng Diyos? Dahil sinagot niya ang aking kahilingan. Ang sabi ng sales lady, hindi ako ang asawa ng Diyos. Isa lang akong taong taos-puso ang pasasalamat sa Kanya. Sa lahat ng Kanyang ibinigay sa akin. God's love and faithfulness, because of this, it's so great. Our response is this: always call upon the Lord. Dahil sobrang tapat ng Panginoon, ang kailangan lang natin gawin ay tumawag at dumulog sa Kanya. Ang sabi sa Lamentations chapter 3, the same chapter, I called on your name, Lord, from the depths of the pit. You heard my plea. Do not close your ears to my cry for relief. You came near when I called you, and you said, do not fear. Wag na wag nating idadoubt ang work ni God sa buhay natin. Dahil hindi tumitigil ang kanyang pagmamahal, and His mercies are new every single day. He is faithful to His promises. I never imagined kung gaano naging growing ang ating simbahan, ang Impact Church, unto this day. Nagulat din ako when there were 103 new membership na madadagdag sa ating pamilya. Palakpakan natin ang Panginoon. Mamaya, we will formally welcome them in the church. We are so happy for all of you dahil yan po ay testimony na gusto nyong makilala at lumalim pa sa Panginoon. We never imagined na kahit yung mga church na alam ko, wala pong nadagdag na 103 members sa kanila sa isang membership class o dalawang membership class. Pero sa atin, grabe yung ginagawa ng Panginoon. Ang utos lang naman sa amin ng Panginoon, nung kami nagsimula nila Pastor Raymond, ay maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Pero sobrang gulat ko talaga kung paano pinapalago ng Panginoon ang ministry ng Impact Church. At kung paano din pinapalago ng Panginoon yung aming kasing bilang lingkod ng Panginoon. Kayo po yung kayamanan namin. You are our crowns of glory in heaven. And when God tests our service to Him, makikita niya that our faithfulness to disciple you, to let you understand yung truth of God's Word, it will be something that we will reap in heaven. In the same way, kayo ganun din. When you are faithful to God's call in your life, that will be your crown of glory in heaven. Kayamanan din namin na makilala ng mga taong patuloy na sumusuporta sa ating ministeryo at sa aming mga pamilya, and in turn, nagiging blessing sa amin kapag meron kaming pangangailangan. Hindi po madali ang sumunod sa calling ng Panginoon. Madaming sakripisyo. Kahapon nga,
habang nagpapalaro sa family day, ang sabi ng host, "Bring me!" Hindi ngayon ha, baka mag-bring me kayo sa akin. "Bring me," sabi ng host, "pinakalumang cellphone!" Pinakalumang cellphone. Narinig ko yung mga nakapila sa ice cream. Kasi doon ako nagbabantay. Si pastor! Si pastor! Si pastor, may lumang cellphone yan! Kawawang pastor. Siya ang may pinakalumang cellphone. Sabi ko, blessed naman ako kasi hindi naman luma yung cellphone ko. God has really provided our needs as a family and more. And I thank God for He is faithful sa buhay namin ni Becca at aming mga anak. And the joy to serve God is what keeps me going. And I can say that I will die serving only Jesus and doing it for the rest of my life. Salamat po sa inyong lahat na nagpaparamdam ng pagmamahal sa amin bilang inyong mga pastor. Nawa po na yung katapatan namin sa Panginoon dahil siya ay tapat sa amin, ay maging inspirasyon nyo din upang maging tapat kayo sa paglilingkod sa Kanya. Ulitin ko, dahil may baka hindi nyo narinig eh. Nawa, yung katapatan namin sa Panginoon ay maging inspirasyon nyo para maging tapat din kayo kay Lord. Yung faithfulness. Okay? Na sa may hirap na sitwasyon, tatandaan po nating lahat itong bagay na ito. Lagi mong piliin ang tapat na Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, napakabuti mo, mahal ka namin, O Diyos. At nawa maging klaro sa amin. Mayroon pang mga areas sa buhay namin, Panginoong Diyos, na dapat namin isuko sa iyo. Dapat namin pagkatiwala sa iyo, even our minds, Lord God, in how we think, how we perceive things, Lord. Kasi po, kung isa sa pamuhay namin, yung katapatan mo, hindi kami dapat mag-alala. And even in our deepest worries, Panginoon, ikaw ang aming kasagutan sa buhay namin. Kaya salamat, Lord, because every time we come to church, our faith is refreshed and renewed. It is strengthened, Lord God, not by just any words, but by your word in the Holy Scriptures. Kaya salamat po, Panginoong Diyos, patuloy mo kaming pagtibayin sa iyo at pag-isahin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsitaya. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I
Tayo manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Panginoon, aming Diyos na maawain. Patawarin mo kami, Panginoon. Because honestly, there are times, Panginoon, sa buhay namin when we doubt your work. There are times, Lord God, when we worry so much that we forget that we have a wonderful and mighty God. And Lord, we forget sometimes yung evidences ng iyong mga ginawa sa buhay namin kaya kami nakarating dito ngayon. Lord, patawarin mo kami sa mga pag-aagam-agam na meron kami. Instead, Lord God, turn this into a deeper kind of faith sa aming buhay Kristiyano. Na ang dalangin namin, Lord, is that we build on this. That we build on our faith to you every single situation na kami ay nagtatagumpay. And it will be a banner for us to hold sa buhay namin. Hawak-hawak namin ang pangalan mo at tinataas namin dahil hindi kami matatalo sa buhay kapag ikaw ang kinakapitan namin, Panginoong Diyos. Sa iyo may katagumpayan, sa iyo may pag-asa, sa iyo merong pagbabago na mangyayari sa aming mga buhay. Panginoon, itinataas ka namin, ikaw lamang. Ikaw lang aming Diyos na mapagmahal. Ikaw lang ang Diyos, Panginoong Diyos, na nagpupuno sa aming mga pangailangan. Kami ay magtitiwala sa iyo pagkat ikaw ang aming Diyos na tapat. Dalangin namin ang aming mga kapatiran, Panginoong Diyos, na nangailangan sa iyo. Visit them right now, O Jesus Christ, with your mighty hand. Visit them, Lord God, with your healing hand. Visit them, Lord, with clarity in their mind. Visit them with your hope that will fill and erase all the doubts that we have. Oh, Lord God, you are good. You are loving and you are merciful. Paunahan mo kami sa aming buhay at nawapatuloy kaming sundan ng iyong mga pagpapala sa aming mga buhay. Panginoon, ibuhos mo po ang pagpapala sa aming mga kapatid na narito ngayong umagang ito. Ikaw po ang manguna sa kanilang buhay. Nawa po'y kumilos ka sa kanila. Baguhin, tanggalin ang hindi maganda at palitan ng kabutihan ang aming mga buhay. Itinataas ka namin, tanggapin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon. He who dwells is the blessed and sovereign and the King of kings and the Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in approachable light, whom no one has ever seen or can see. We declare the glory, the honor, the dominion, now and forevermore. Amen. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Sing hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Have done great things.
lahat po ng membership